Para magkaroon lang po ng idea yung ating, audience ngayon, ano ba ang ibig sabihin nitong NUP, attorney? And para saan po ba ito? Ano po ba ang purpose nito, attorney? And ano po ba yung, parang pangunahing ideolohiya o paninindigan nga po nitong NUP sa kasalukuyan po na political landscape, Attorney Michael? Well, yung NUP, ang, if I'm not mistaken, ang ibig sabihin, National Unity Party, no? Isa itong makakarakterize natin na traditional political party. Kasi ang mga miyembro nito ay mga traditional politicians o mga tradpoles, no? So, ang ibig sabihin nito, ang ideolohiya niya ay tradpole, no? Ibig sabihin, ang kanyang pangunahing objective, kung ako tatanungin mo, ang pangunahing agenda niya ay makapasok sa poder at manatili sa poder, no? Hindi malinaw kung ano ang mga policy objectives niya, hindi malinaw kung ano ang mga program of government na tinutulak niya. Ang nakikita lang natin is meron siyang mga political agenda that can be characterized as traditional political agenda or tradpole agenda. Opo. Eto attorney, maisunod ko pong katanungan. Ano ba attorney yung ano, yung pagkakaiba ng NUP compare po sa ibang mga partido dito sa Pilipinas? And gaano po ba kalaki attorney yung impluwensya ng NUP sa Congress at sa lokal na pamahalaan, Attorney Michael? Wala siyang matingkad na pagkakaiba, no, sa mga political parties natin, no. Karamihan, malungkot sabihin na karamihan sa mga political parties natin ay mga traditional political parties or tradpole parties, no, kasi ang mga miyembro nila ay mga tradpoles, no, mga dynastic politicians, no? Hindi talaga sila mga political parties na merong mga tinutulak na programa de gobyerno, meron talagang tinutulak na prinsipyo or ideolohiya, no? Mga ilang nila meron, like yung mga nahihilera sa Makabayan Block, no? Yan, pwede natin masabi na meron silang ideolohiya na tinutulak. But generally speaking, ang NUP, katulad ng karamihan ng mga political parties natin, karamihan ng mga party list natin, ay political interests ang tinutulak, no? Political agenda ang tinutulak. So, ito ang matingkad na kamalian sa ating kultura, no, sa political culture natin. Walang-wala tayong mga political parties na talagang kumakatawan sa interes ng bayan, no? Wala tayong bibihira ang mga political parties natin in the mainstream, no, in the political mainstream, na talagang masasabi natin na may pinaglalaban na constituency, may pinaglalaban na na polisiya or prinsipyo. Yan yung yan yung sakit. Yan yung sakit ng ating politika. Alright, very well said, Attorney Michael. So dito, Attorney, para ito, mga ilang katanungan na lang regarding Attorney sa NUP para mabuksan pa rin yung isipan ng atin pong mga listeners and viewers. Sino-sino ba, Attorney, yung ano, yung parang mga kaalyado po dito sa NUP? And paano ba siya, Attorney, nakakaapekto sa ang mga alyansang ito sa when it comes to decision making, Attorney Michael? So, right now, ang kaalyado ng NUP ay yung mga nasa mayorya, no? So, yung partido ng Pangulo, yung PFP, Partido Federal, yung Lakas, yung partido ng dating speaker. Of course, to a certain extent, yung mga iba't ibang mga party list na kaalyado ng administrasyon, no? Yung
if I'm not mistaken, nasyonalista, right? Meron pang marami tayong mga political parties na pangalan lang, no, na talagang ang mga miyembro nila mga dynastic politicians, no. So, yaan yung bahagi diyan ang NUP. Now, ang epekto nito is kung kaalyado nila ang pangulo, ibig sabihin sinusuportahan nila ang pangulo, then ang nangyayari ay kung ano ang utos ng pangulo ay sinusunod lang ng kongreso. So, nababawasan yung tinatawag nating oversight function or oversight power ng kongreso, na humihina yung separation of powers structure ng kongreso, kasi nagiging sunod-sunuran na lang yung mga mambabatas doon sa kung ano ang idikta ng pangulo dahil kaalyado sila. So, yung mga decisions, for example lang, yung gusto natin pag-usapan pa, yung pagpasa ng batas para bigyan ng otoridad ang Pangulo na tanggalin ang excise tax, right? Normally, dapat yung mga mambabatas ay maging skeptical dito, di ba? Kumbaga, dapat maging alerto at hindi basta susunod lang sa utos ng presidente. Pero anong nakikita natin? 'Di ba? Isang sabi lang ng pangulo, yung mga mambabatas na kaalyado niya sunod agad. Kaya ngayon, ang napakabilis na napasa yung batas na nagbibigay kapangyarihan sa pangulo na suspendihin yung excise tax. Okay po 'yon. Dito attorney, pagdating sa sa halalan or sa eleksyon, ano ba attorney yung strategy dito ng NUP sa pagtakbo po sa mga halalan or sa mga susunod na halalan kung may halalan? Paano ba yung impact nila dito, attorney? And paano nila pinipili yung mga kandidatong susuportahan, Attorney Michael? Well, dahil nga tradpole sila, most likely ang kanilang pamamaraan ay through political transactions, no? So kung ano yung makukuha nila sa administrasyon, ano yung makukuha nila sa iba't ibang mga politiko, yan yung kanilang pamamaraan, because they are tradpoles, no? Ang NUP, as far as I know, ay local presence lang meron sila. Ibig sabihin, tumatakbo sila for Congress, di ba? Yung mga miyembro nila. So, ang isa sa mga kailangan nila na pamamaraan ay yung ayuda, no? At saka yung mga projects, kasi yan yung pwede nilang ipakita sa mga constituents nila, no? Sa mga distrito nila na meron akong naihahatid para sa inyo, no? Bringing home the bacon, as they say, no? So, yan yung kanilang estilo para manalo sa eleksyon, no? Transactionalism, pakikipag-ugnayan, pakikipagtransaksyon sa kapwa politiko nila, and also yung tinatawag na patronage, no? Kaya kailangan nila yung ayuda at yung mga projects para meron silang maipakita sa kanilang mga botante na meron silang maibibigay para sa kanilang mga boto. Okay po. Eto, attorney, kayo po bilang political analyst and abogado or law lecturer at the same time, meron ba kayo attorney nakikita dito na butas or criticism against sa NUP? And para sa iyo attorney, may malinaw ba silang long-term vision para sa bansa? O mas nakatuon sila sa mga alliances, Attorney Michael? No, mahirap sagutin yung tanong mo, no? Maganda yung tanong mo, pero mahirap sagutin kasi as I said, hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano talaga tong long-term view ng NUP. And
most of the political parties sa bansa natin, di lang sila, no? Kasi ang karamihan sa kanila, ang pakay lang nila manalo sa eleksyon eh, no? So, kung tatanungin natin ano bang long-term perspective nila or vision nila para sa bansa natin, ang sagot ko sa tanong na yun, ang hirap sabihin, ang hirap alamin kasi ang nakikita lang natin sa kanila, ang naririnig lang natin sa mga pinuno nila at sa mga miyembro nila is paano manalo. Right? Kaya napaka-importante sa kanila yung projects, napaka-importante sa kanila yung ayuda because they need those things para manalo in the next election. Bibihira tayo makarinig ng long-term vision or long-term planning for the country. Yan, kaya nga sabi ko sa iyo, Kier, yan ang sakit ng bansa natin, ng politika natin. Dahil yung mga mga politiko natin, dahil tradpole sila, wala silang hinahain o nilalatag na reforma na talagang tutugon dun sa mga problema natin. Ang kanilang inaatupag, gaya ng nakikita natin sa NUP at sa mga tradpoles sa Kongreso, ay yung paano ba sila mananalo ulit sa susunod na eleksyon. Alright, yun. Eto, attorney, maisunod ko pong katanungan. Nung nakaraang araw, hindi ako nagkakamali, yung parang pinuno dito sa NUP, which is yung aming governor, si Governor El Rey, abay, bumitaw po sa pwesto. Yan. Sa tingin nyo, attorney, sino ba dito ang pwedeng pumalit? And ano ba yung magiging impact naman ito, attorney, sa ating bansa? Attorney Michael. Alam mo, ang ganda ng tanong mo, no? Kasi normally, madaling sagutin yan. No? Kasi yung mga totoong political parties, meron silang mga internal mechanisms, no? Para tugunan yung mga ganyang mga pangyayari. Like, sinong papalit? Di ba? Dapat nandyan yan sa bylaws nila. At dapat alam ng taong bayan kung ano yun, no? Kasi political party sila, no? They are of public interest. But dahil nga tradpole sila, hindi natin alam kung paano ba nila ginagawa yung kanilang mga internal procedures, no? So that's the problem, no? Di natin alam paano ba dapat ang proseso because they are not genuine political parties. And that's a problem. Kasi gaya na sabi ko kanina, itong mga political parties, ito yung mga nananalo sa eleksyon yung mga politiko na nananalo sa eleksyon, no? So kung wala silang paninindigan para sa bayan, then ang mangyayari yung mga decisions ng gobyerno ay para sa kanila lang. Hindi sa kapakanan ng bayan, hindi sa kapakanan ng mga mamamayan. Yan ang problema. Alright, opo. Eto, attorney, sa tingin nyo, dahil po dito sa NUP, sa impluensya ng NUP, sa mga susunod na araw or taon, attorney, sa tingin nyo po ba lalaki pa ba yung influence nitong NUP sa Pilipinas? Attorney Michael. Mahirap sabihin, no? Kasi right now, ang mga may impluensya in the national scale, no, yung national politics, ay yung mas kilala ng parties, no? Like Lakas, LP, Nationalista, no? Kakaiba nga yung PDP laban dati, 'di ba? Yung partido ni Pangulong Duterte. Yung mga partido na katulad ng NUP na hindi ganon kasikat in the national scale, hindi natin alam kung magkakaroon sila ng impluensya by themselves, no? So most likely, ang tendency niyan is kailangan nila makipag-alyado sa ibang mga partido para magkaroon sila ng mas malaking boses pagdating sa national politics. Okay po. Eto, attorney,
sa pangalan nila National Unity Party. Sa tingin niyo, attorney, and sa inyo pong palagay, itong ating bansa na yun nga binubuo nitong mga partido ng NUP, kakikitaan pa po ba sa panahon ngayon ng unity or pagkakaisa? Attorney Michael. Malabong-malabo na yun, Kier. Right now, ang lipunan natin, or at least yung politika natin, is very polarized, no? Sabi nga nila, ano na tayo, tribo-tribo tayo pagdating sa politika, no? Merong DDS, may Marcos, may Makabayan, merong mga walang pakialam. So, yung hinahanap nating unity or solidarity, kung ang mas magandang salita ay solidarity, malayo pa yon. Mahirap matamo from our perspective now. Dahil sobrang polarized ang ating politika, hindi na tayo makapag-usap ng matino eh. Right? Bardagulan na lang tayo ng bardagulan, bangayan ng bangayan, patutsahan ng patutsadahan. We cannot deliberate with civility and decorum anymore, no? So yung mga nagsasabi ng unity, pagdududahan dapat natin yan kasi napakahirap ng matamo ang unity or solidarity sa bansa natin ngayon. Opo. Eto pa, attorney, maidagdag ko pa din na katanungan. Or yun, sabi po ng isang representante na member din po ng NUP, hindi sila satisfied sa pamumuno ni House Speaker Bogie III sa Kamara. Kayo, attorney, bilang isang constitutionalist or political analyst, ano yung take nyo po rito? Sa tingin nyo ba, attorney, talagang hindi siya naging satisfied sa pamumuno sa Kamara or meron namang magandang epekto yun, Attorney Michael? Well, karapatan niya yun, ano, magkaroon ng ganung pananaw bilang isang miyembro ng mababang kapulungan, whether or not in his own capacity niya nararamdaman yun o it is a party view, it doesn't matter, no? Karapatan nila yon. Ang kailangan lang natin hingiin sa kanya is bakit? 'Di ba? Kailangan ipaliwanag niya kung bakit hindi siya satisfied, no? So sabi nga nila, hindi sila satisfied dahil uh, nawawala yung projects, no? Nawawala yung mga ayuda. Hindi sila nakakakuha ng mga projects, hindi sila nakakakuha ng mga ayuda uh, money, no? Kaya ang sinisisi nila si speaker. If that is the case, no, kung totoo nga yun, then pinapatunayan lang nila yung sinasabi ko kanina na tradpole talaga ang kanilang estilo, no? Kasi kung meron silang problema about yung mga projects at saka yung mga at least yung pag-release ng pera for the budget for the projects and ayuda, ang problema nila ay nasa pangulo, no? Nasa DBM, hindi sa speaker, di ba? Kasi yung speaker wala naman siya magagawa dahil mambabatas din ng speaker. Nasa eksekutibo na ngayon yung budget, di ba? Napasa na yung batas. So, yun lang, no, para sa akin. Pwede siyang maging dissatisfied pero magkakatalo tayo dun sa dahilan kung bakit siya dissatisfied. Okay, yun. Very well said, attorney. Eto pa, attorney, maidagdag ko pang katanungan. Eto nga, sa Kamara din po, sinusulong talaga, pilit isinusulong yung anti-political dynasty bill. Palagay nyo, attorney, mai-implement na yan ngayon, attorney Michael? Actually, malaking problema ngayon yan kasi ang tinutulak na bill kalokohan, no? Yung tinutulak na bill sa mababang kapulungan ay kalokohan lang, no? Hindi talaga ito anti-dynasty, right? So yan ang big issue. Kung mapapasa man itong tinutulak na bill, sabihin na natin,
magkaroon ito ng pagkakataon na maisabatas, ang posisyon ko dyan ay hindi siya anti-dynasty. Right? Ang mangyayari niyan is nililegitimize na niya yung dynasty, which is unconstitutional kasi malinaw na malinaw ang ating saligang batas na i-prohibit dapat yung dynasty. So, yan ang malaking issue natin dito, Kier, sa anti-dynasty movement natin, no, na yung nakikita natin na baka mapasa na bill ay hindi talaga anti-dynasty. So, yan ang pilit pa rin nating nilalabanan, no. Ang gusto natin na mapasang batas ay yung totoo na anti-dynasty bill. Yung nasa Senado, yung bill ng Senado, ang pwede ko pang matanggap na anti-dynasty bill. Alright, yun. Eto, attorney, last na lang na tanong bago natin iwan tong sa NUP. Ano po? Siguro sa inyong palagay, attorney, ano ba dapat yung mga klase ng mga political party na dapat meron ang Pilipinas para kahit papaano kakitaan naman tayo ng pagiging united na bansa, Attorney Michael? Alam mo, Kier, unang-una, hindi natin kailangan maging united. No? Kasi talagang tayo, iba't iba ang ating pag-iisip, ang mga pinanggagalingan natin, mga karanasan natin ay diverse. No? So, ang kailangan lang natin is magkaroon tayo ng openness na kahit magkakaiba tayo, meron tayong iisang objective, which is kailangan maangat natin yung mga buhay natin, no. Ayaw natin na naghihirap tayong lahat, no. So we do not need to be the same, we do not need to be of one mind. Ang kailangan lang natin, tinatanggap natin na meron tayong pare-parehong mga hangarin na umunlad ang buhay natin, no. Now, kaya ang kailangan natin, mga political parties na totoong kumakatawan sa mga pangangailangan natin, sa mga hangarin natin. Mga political parties na totoong kumakatawan sa atin. So kung halimbawa kayo ay ang grupo ninyo ay naghahangad na magkaroon tayo ng climate policy, then dapat mayroon kayong political party na yun ang pinaglalaban sa Kongreso. Hindi interest ng mga politiko, kung hindi interest ng mga tao na nagtutulak na magkaroon ng climate policy. Right? So ganun ang kailangan nating mga political parties, Care. Mga political parties na meron talagang malinaw na prinsipyo, na plataforma na kumakatawan sa atin, sa taong bayan. Hindi kumakatawan lang sa mga dynastic politicians.